Bakit maraming lindol sa Pilipinas ngayon at saan ba nagsisimula ang mga lindol? At ano-ano ba ang mga bansa na prone o madalas na may lindol at volcanic activity? So una, ano ba ang Pacific Ring of Fire? Anong kinalaman nito sa lindol? Ang Pacific Ring of Fire o kilala rin bilang Circum-Pacific Belt sa paligid ng Karagatang Pasipiko kung saan matatagpuan ang maraming bulkan at madalas na pagyanig o lindol. Tinatawag itong Ring of Fire. Dahil hugis bilog o arko ito sa mapa at ito ay aktibo sa tectonic activity. So ano yung tectonic activity? Ito ay ang galaw ng malalaking tipak na bato sa ilalim ng lupa na tinatawag na tectonic plates. Ang mga galaw na ito ay nagiging sanhi ng una-una pagputok ng bulkan, paggalaw ng tectonic plates, paglikha ng lindol, pagbuo ng trench o lalim ng karagatan at paggalaw ng mga kontinente. Ang mga bansang sakop ng Pacific Ring of Fire kasama rito ang mga bansang nasa baybayin ng Pacific Ocean gaya ng Pilipinas, Indonesia, Japan, kasali rin yan at marami na rin tayong nababalitaang lindol dyan sa Japan, di ba? Sa New Zealand, Papua New Guinea, sa Chile, sa US kasama rin, lalo na ang Alaska at California. Kasama rin ang Mexico at saka ang Peru. So bakit mahalagang malaman mo ito? Ang Pacific Ring of Fire ay mahalaga sa pag-unawa sa mga natural na kalamidad tulad ng lindol at pagputok ng bulkan. Dahil dito, maraming bansa ang may disaster preparedness. Ibig sabihin, naghahanda na sila para dito o paghahanda upang makaiwas at makabawas sa pinsala. Isa na rito ang paghahanda natin dito sa Pilipinas kapag dumating na ang The Big One. So may video na rin tayo niyan at pwede niyong panoorin pagkatapos nitong video na to at ilalagay ko rin ang link sa description para i-click nyo na lang at mapanood nyo anytime. At ito, importante din na dapat alam nyo. May video na rin tayo nito kung paano mo naman malalaman kung malapit ka sa fault line at dapat nyong paghandaan. So pwede nyo rin panoorin yan. So, balik tayo sa ating topic. Base sa mapa, makikita nyo dito ang buong Pacific Ring of Fire. Kasama yung mga trenches at ang mga bulkan. So, makikita rin na nakalinya ang Pilipinas. Ayan, nandyan ha. Kita nyo, double diamond shape. Makikita rin na nakalinya ang Pilipinas sa gilid ng isa sa mga aktibong trench. So, active trench po yan at plate boundary sa silangan. So, magpo-focus tayo sa Pilipinas ngayon, ano? At dito, pinapakita yung mga bulkan sa bansa, yung mga aktibo at yung mga potensyal na aktibo at yung mga dormant o yung hindi na gumagalaw pero pwedeng gumalaw. So makikita rin yung mga collision o subduction zones malapit sa bansa. Yung may mga red triangles dyan sa mapa, makikita nyo, yun yung mga active na volcanoes. Makikita rin dito kung paano nakaposisyon ang Pilipinas sa pagitan ng Philippine Plate at iba pang plate sa silangan at kanluran. Sa kasalukuyan, may 24 na active volcano sa Pilipinas. Imagine, 24 yan. Kalat po yan mula Luzon hanggang Mindanao. Ayon po yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Karamihan sa Luzon at sa Visaya. So take note bantay sarado po ngayon yan ng PhilBox, lalo na ang Mayong Volcano, Taal Volcano at Canlaon dahil sa paulit-ulit na aktibidad. So ang mga kilalang active na volcano sa ngayon ito ang mga kilala out of 24. Number 1 ang Mayon, ang Taal, ang Canlaon, ang Bulusan sa Sorsogon, ang Pinatubo sa Zambales, ang Smith Volcano sa Babuyan Island, ang Musuan sa Bukidnon, at ang Ragang sa Lanao del Sur. So bakit madalas sumabog ang mga bulkan sa Pilipinas? Unang-una ay nasa plate boundary tayo. Ang Pilipinas ay nasa pagitan ng Philippine Sea Plate at Eurasia Plate. Kapag nagbabanggaan ang mga ito, ang isang plate ay lumulubog sa ilalim ng isa o tinatawag na subduction na nagiging sanhi ng unang-una pagkatunaw ng bato sa ilalim ng lupa. Yan po yung nagiging magma sa mga bulkan. At pag-angat ng magma, yan po yung pagputok ng bulkan. So mahina o manipis ang crust, yan po yung layer sa isang lugar. Mas madaling umakyat ang magma mula sa ilalim patungo sa ibabaw, lalo na kung manipis yung ating soil o yung lupa.
Nagdudulot ito ng madalas na activity gaya ng pagbuga ng gas, abo at magma, katulad ng nangyari dyan sa Mount Pinatubo. Tandaan natin na iba na palagi ang handa, katulad ng pagkakaroon ng emergency bag na may tubig, whistle o pito, flashlight. Meron po yan yung decrank na flashlight, hindi na kailangan ng baterya. At kung meron nilang kayo maliit na radyo, AM, FM, dalhin nyo na rin. Ang multi-tool o Swiss knife, importante rin po yan, lalo na kung maiipit kayo sa isang lugar. Ang face mask, kailangan din po yan dahil sa alikabok. Ready to eat food, dapat meron din kayo niyan, at least for 3 days kung sakaling maipit man kayo, Mga importanteng dokumento, mga basic medicines, damit at kumot at saka cash. Kung maaari kasi wala na pong tumatanggap ng card pag nagkagulo na at nagkaroon na ng lindol. At huwag nyo na rin kakalimutan, lalo na kung kayo ay isang senior citizen, ang kailangan nyo ay mga gamot at kung meron din lang kayong test kits, dalhin nyo na rin. Katulad ng BP meter, pulse meter o temperature meter. At may nabibili po niyan na 3-in-1 bundle package sa Shopee. Mura lang po yan, mga 600 lang po yan. Lahat yan. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.